Sa unang pagkakataon makalipas ang 10 taon, hindi na nga po nakasama ang Golden State Warriors sa opening night. Pero sa kabila niyan, isa pa rin naman ang team na ito sa inaabangan ng mga fans matapos silang maging undefeated at magkaroon ng record na 6-0 sa preseason. Kaya marami nga po ang excited kung ano pa ang may papakita nila sa regular season. Mismong si Coach Steve Kerr na ang nagsabi, hindi pa niya alam kung sino-sinong player ang ipapasok at gagamitin sa regular rotation. Basta't ang alam niya, gusto nga po niyang gumamit ng 10-man rotation. Ibig sabihin, kailangan nga po niyang magtanggal at mambangko ng 5 player. At base nga po sa source, kinausap at ipinaalam na nga po ni Coach Steve Kerr na sina Guy Santos at Lindy Waters III ang hindi makakasama. Nagkaroon rin naman nga sana si Waters ng magandang performance, sadyang meron rin naman nga pong mas magaling sa kanya na mas makakapag-ambag ng mas malaki sa papasok na regular season. Bago yan, ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, dahil nga naka-fix na ang starting lineup ng Lakers na sina D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at si Anthony Davis, wala nang gagawin pang pagbabago si Coach JJ Redick. Pero hindi rin naman ibig sabihin nito na mag-i-stick lamang sila sa isang plano dahil balak nga po nilang gumawa ng ibang klaseng game plan at adjustment sa kalagitnaan ng laban. At isa sa mga iniisip nilang gawin ay ang paggamit kay Dalton Knecht sa closing lineup kung saan siya ang inasahang papalit sa pwesto ni D'Angelo Russell. Kumpara kay D'Angelo, meron nga itong mapagkakatiwalaang depensa at meron pang IQ sa syempre na makipagbanggaan at kumuha ng rebound laban sa mas malalaking player. Mas reliable, mas consistent ang shooting, hindi kadaya kay D'Angelo Russell na dinadaga at nawawala sa focus. Kaya kahit man hindi pa nag-uumpisa ang season, plano nga po ng Lakers na bangkuin si D'Angelo kapag crucial minutes na. Sa kabilang banda, maliban nga po sa pagkuha ng New York Knicks kay Karl Anthony Towns, isa rin naman sa mga pinakamalaking move na ginawa nila ay ang pakikipag-trade sa Brooklyn Nets para makuha si Mikal Bridges na isa sa mga inaasahan nilang makakapag-ambag sa opensa. In fact, nag-average nga ito ng 19 points per game. Ngunit sa hindi inaasahan, imbes nga po na makatulong siya sa Knicks, nakakasira pa nga daw ito ng momentum matapos siyang mag-struggle sa shooting sa pag-average lamang nito ng 2 out of 19 sa field goal. At isa sa mga itinuturong dahilan ay ang paglamya, pagbagsak ng kanyang shooting at pagbago ng kanyang shooting form. Ayon nga po kay Bridges, binalak nga po niyang ibalik ang kanyang shooting form noong nasa college pa ito. Ngunit imbes na maging maayos, pumalpak nga siya matapos hindi pumapasok ang kanyang mga tira. Kaya hindi nga po naiwasan pa ng ilang mga Knicks fans na madismaya at magsimulang magsisi sa kanyang serbisyo dahil malinaw na magpapabigat lamang nga daw ito. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.